Yung sa kabasalan na naman sir, 2003. So, pagdating operation na naman. Say, kami, inong time kasi na yun, sir, kami yung Alpha Company is parang striker talaga ng 38 IB, sir. Only Alpha Company. Yung Bravo, naka-deploy yan. So, si Sir Babgal pa rin to? Yes, sir. Sir Babcal pa rin, sir. Pero nung time na yun, sir, kwan yun. So, battalion operation, may Alpha Bravo Charlie. Colonel Bobby Calleja. Yeah. So, pag-umpisa, sir, siyempre, nung time ng Matanog, kasi alam naman namin, sir, na yung area, sir, is wala ng tao. Wala ng tao. Tapos ng mga report ng mga kwan natin, alam na talaga natin na may kampo dyan. May kampo dyan. Matindi na yung depensa nila. So, hindi na nagkwan, sir. Hindi na kami nagkwan na ayaw nang ikwan ni Sir Calleja, sir, na makakwan pa yung tropa. Kumbaga, sir, sa inunahan na, sir, inunahan na namin yan, So, pulverize muna bago ang pasok, sir. Kasi nung una, pag-attempt namin pa lang, may enemy fire na kagad, So, yun ang kwan sa TCP na pulverize muna. Kumplito yung kwan, sir. May mga 105 din. Then, nung pagpasok namin, sir, sa area nung Kabasalan, na-occupy na namin yung kampo nila. So, pagdating doon sa area, kasabay na namin yung mga anti-armor tank natin. May APC talaga, sir. APC. Armor tank. Then, convoy namin, dalawa yun sila Kasi hindi man pwede magkanyang may officer din sila. So, pagdating, yung office natin, nagkanda kami ng advance recon. So, hindi namin alam, sir, na nagkataon. May laman pala doon sa unahan pa niya, sir. Kasi dike, sir, May dike. Dike yan. Ng marsland natin na tubig. Doon sa, tatawag nila na pawas. Parang exit point ng water, sir, doon sa marsland area. Exit point ng tubig. So, nag-albas bote ng isang tropa namin, sir, na isang patrol sergeant din namin yun. Okay din yung magkuha ng tao. Siya ang una nakakita, sir. Nung time na yun, hindi siya nakakuan, sir. Wala siyang nakahubad lang siya, sir. Nakahubad siya. Kaya nung pagbungad niya sa bintaan sir, ganun may bahay kasi doon na isa Pagbungad niya ganun, sir, nagkakakuan pa siya, sir. Nag-awit-awit. Pagbungad niya ng ganun pintuan, sir, sa bintana, nakita niya yung mga kalaban, sir. Nakita niya yung mga kalaban na naka-skirmish doon sa dike na yun. Kaya pa kami pa-advance na. Dandahan siya ngayon. Pabalik doon sa location namin. Nagkasalubungan kami sa daanan. Malapit lang ang distansya, sir. Wala sa posisyon na namin din sa kalaban, mga nasa 100 meters lang. Nasa gitna kami nagkasalubungan, sir. Sabi niya, huwag kayo maingay. Huwag kayo maingay. Sir. Diyan yung PL namin noon. Yung XO. Kasi dalawa man lang yan sila noon, sir. Sabi niya, sir, may kalaban sa unahan, sir. Skirmish kami kaagad, sir. Skirmish. Siyempre, yung position kasi nila, sir, yung terrain, plain lang, sir. Ang disadvantage namin, sir, wala kami cover. Sila ang meron kasi naka-dike sila, sir, Parang nakabarikid sila. Nakapaksol. So, ang ginawa namin, sir, nag-request kami ng para support, sir. Para support sa mga kuha natin, sa IR natin, sir. Yung artillery natin. Para support. Bagbagan. Buinas pa rin yung sir. Yung mga kalaban, sir. Wala. Pag-clearing namin, sir, wala talaga naiwan sa kanila, sir. Siguro nabulabog, sir, nung pagbukas ng pintuan siguro ng kasama namin. At least, walang nangyari sa tropa. Grabe na magbagan, sir. Umpisa doon. Grabe na yung encounter namin sa din sa SF na naman sa kabila. Buti sa kanila kaya wala.
Pero yung doon sa dulo namin, sir, siguro yung maging pa natin parang bandiri, doon na sa kanila yung binabagbagan nila parati. Yung, request kami ng, dumating request, sir, eh. Nung encounter namin na yun doon, una-una, 105. Then, yung ubitin, sir. Ubitin. Nag-request din ng ubitin. Makita mo talaga sa trupa na, sige! Pag may ubitin, yung tropa, nagpapalakpakan pa. Palakpakan na, sir. Parang, kahit parang paa nila, parang gusto nila ipalakpak, eh. Makita mo yung reaksyon ng mga trupa dyan na. Makita mo pa naman kasi malapit na yung bala. Makita, taguan na. Kasi makita mo kasi yung posisyonan kasi namin, sir. Talaga? Kampo talaga nila. Makita mo yung mga running trenches nila, barricades, may kubo na 3. Legit talaga na kampo nila, sir. May mga running trenches sila, eh. May pala, inabando lang nila, din doon sila na posisyon sa unahan. Yun yung maging, sa lessons learned na naman doon, sir, yung mga pag magpatrol, vigilant talaga. Huwag masyado magkumpiyansa lalo pa sa mga tropa. Kung lalo pa yung kahit na naka-posisyon na tayo, huwag pa rin magkumpiyansa pa sa hindi pa natin na-clear. Yun man yung pinaka-aim natin doon, sir, di ba? Pero yung kasing lakas ba nila nun, malakas pa rin talaga nung 2003? Kumpara nung 2000? Malakas dito, sir, banda, sir. Kasi sa pikit area, sir, eh. Kabasalang pikit na yan, sir. Pikit area na yan, sir. Kasi andyan din yung 108 ba yun? 105? Parang kuha na ng 105 yan, sir. Biskuman. Malakas. Malakas din. Kasi andyan yung pinakasinito nila dyan sa unahan lang, sa picket area, sa kanila yan dyan na area talaga, sir. Mga kunla. Pwede naman sila mag-pampot, sir. Tawid na naman sila ng Sultan sa Barungis. Renarente. O, Renarente, sir. Diyan na, magkabilaan lang yan, sir, eh. Pag tawid mo doon sa kabila, Sultan sa Barungis. Pag dito ka sa Balasabaw, Paido po lang, eh. Pikit. Ganon lang. Madali lang yung reinforcement nila, sir. Madali lang. After nun, sir, sa day 1, yung day 1 namin, sir. Dito, sir, wala kang masyadong encounter, sir, pagka day 3. Hinaras na, sir. Hinaras na naman yung advance. Doon na kami sa unahan na naman yung position, sir, eh, kasi operation nga tayo, combat operation. Pagdating na naman doon sa unahan, nakaroon kami ng ilang araw doon. Pagka 3 days, naka-standby na din yung trupa doon, sir. Naka-security na sila. Gabi, sir, hinaras, sir. Madaling araw, sir, madaling araw. Hinaras. Kasama yung may armor natin. Ganon. Yes, sir. So, wala namang ibang posisyon yung kalaban, sir. Kung doon na sa kabilang ilog. Sa kabilang ilog lang sila. So, nalampasan na ng panzer, ng advance na ng malayo pa sa SF, sir. Malayo na sa SF na posisyon nila. Kaya kami na naman ang nag-fire doon na naman sa kabilang kuwan na naman. That time, sir, ako is ratilo ako, sir. Ratilo ako. Corporal na ako nun, sir. Gano'ng kahirap naman, master, ang maging ratelo sa mga ganon na ang dami. Ano mo? Oo, sir. Una-una, sir, sa dala, sir, okay naman kasi yung mga senior namin, sir. Pag once na operator ka, radio operator ka, hindi, automatic, sir, wala ka ng rasyon. Hindi ka na magdadala ng rasyon. Pero, all the time, sir, habang nag-umpisa yung operation, may mga extra ka pa na, yung mga gamit naman noon, sir, yung mga 7.7. 7.7 pa. Hindi gaya ngayon na, ano na? 1.7 na lang, or mga Harris na. Sa atin, sa mga kapanahonan noon, sir, 7.7. May extra ka pang battery, sir. One set ng battery. So, maisip mo, sir, kung gaano kabigat yung load mo, sir. Load mo sa likod mo. Maisip talaga, sabi ko, grabe naman ito, para tayong baka. Baka nga yung natin, sir, yung logo. We clear. Baka. Makita mo talaga na, ganito pala talaga yung ratelo. Hindi ako, nung time na yun, sir, wala na ako, NCO na ako nun, sir. Hindi na ako parang nagnanatibo, sir. Parang, kuwan ko na talaga, sir, nakuan ko na yung
pagiging trabaho ng sundalo, sir, na-adapt ko na. Mm. Na-adapt ko na talaga nung time na yun, ng 2003. Kasi corporal na ako, sir. Marang alam ko na rin, sir, kung paano ang mga do's and don'ts, sir, na ginagawa pag during combat operation. Makita mo na. Na noon, talagang ano ka na rin. Naka-4 na taong ka ng bagbagan sa Central Mindanao ng mga panahon na yon. Kahit Yes. paano, alam mo na talaga rin yung galaw ng Yes, sir. Yes, sir. ano dito, galawan. Yes, sir. Yung paglalabalas pagdating sa mga email, sir. Mm. Kasi kahit wala kang sir, magpinto yung mga senior. Ganito yun, sir. Sinashare nila sa amin, sir, kung ano yung dapat gawin. Mm. Hindi gaya ng sa mga ibang grupo. Parang alam na namin yung mga tactics natin ng mga kalaban ng sir ba? Sa mga email. Kasi yung mga senior naman, open naman sila, sir. Open sila na-motivate yung mga tropa ng mga junior nila. Lalo pa mga junior, sir. Mga privates, Pepsi, corporal. Ano naman yung nagugustuhan mo na nun? Anong gustong-gusto mo naman dito nun sa 38? Hindi, ikaw, 26 years ka na rito eh. Mga panahon na yon. Noong mga panahon na yun, sir, nakita ko talaga, sir, na yung pagiging CMO panong batalyon, sir. Yan talaga ang number 1 na ini-inculcate ng mga senior sa amin nun, sir, na kayo wag na wag niyong sirain yung 38 IB. Ganon. Yes, sir. Kahit na sa maliit na paraan, mag-CMO kayo. Yan ang turo sa amin, sir, ng mga senior namin noon. Kung mga Muslim man niya, kahit anong ethnic yan, kilalahanin nyo o kaibiganin nyo. Pagdating ng panahon yan, makakatulong yan sa inyo. Yan yung nagpasok sa isip ko, sir, na kahit ng mga Muslim, sir, hindi man talaga natin sabihin na Muslim ka, imailip ka na. Mm. May marami pa rin mga Muslim na mga mababait, sir. Mm. Yan ang napasok sa amin, sir. Yan sinasabi ng mga senior NCO namin noon. Mga squad leader namin, senior NCO. Yan ang talagang parating na ginagawa namin na, doon ko nagustuhan, sir. Maraming mga operation, sir, na kahit na magsabihin ngayon mga tropa, sir, na kahit na ibang batalyon, Mm. doon mo makita, sir, na kung ano yung kaibahan nung CMO, sir, na unit. Makita mo talaga. Doon ko naramdaman, sir, na iba talaga yung 38 pala. Iba. Kaya doon, sir, parang minahal ko na yung 38, sir. Mm. Kasi dito ako nung since private, na-assign hanggang sa ngayon. 25 years, 26 years. 27 na, sir. 27 years. Grabe, isang unit. Ang puro kanyan. Puro bagbagan na area. Yes, sir, ng Mitsayap, last ng Mitsayap. Mm. Then after na yun, sir, na-assign, nakuha na kami, sir, nakuha na yung 38, sir, 2006, 2067, sir. Kami na yung na-organize na kasi yung Cadre Battalion nun, sir. Kaya nagkadre kayo. Yes, sir. Kami yung na-choice ng 6ID, sir, na maging Cadre Battalion. So, every year sir, mula nung nag-punch kami, sir, ilang beses kami na-awardan nung sir, ng Best Cadre Battalion. Ganon. Yes, sir. Best Cadre Battalion ng whole PE yan, sir. Whole PE yan. Whole PE. Ano bang ibig sabihin, bakit kayo nagiging best? Ano ba yung best? Okay, ano muna yung kadre para sa sa public para at least Yes, sir. alam nila. Ano mo yung Yung kadre? Cadre Battalion, sir, siya yung naghawak ng CAFGU, sir, nung, for example, sa division level. Division, sir, every division yan, sir, may isang batalyon, sir, na maghawak lang ng CAFGU, sir. So, yan ang tinatawag na Cadre Battalion. Cadre Battalion. Sila na yung naghahawak ng mga detachment ng mga CAFGU, sila yung administering. Wala lang sa kasali sa operation, sir. Administering lang sa KA, sir. Lahat mga logistics sila yung nag-supply, sir. Kami yung naghahawak, sir, sa whole 6ID. So pagdating nung sir, mga pasahod sa kanila, sa amin yan, sir, sa 38 IB yan, sir. Kami ang galing sa national, sir, din na-download na, sir. Basta 6ID, sir, kami yung unit ng 38 IB, sir, ang naghahawak ng kadre. Sa ibang division, sir, meron din sila, sir.
mga 10 division, meron din yan sila kanya. May kanya-kanyang kadre unit yan, sir. Sila lang yung tagahawak ng mga CAFGO. Pero hindi, ano yun, Master, na-encounter pa rin kayo, di ba, pagkatapos nun? Meron, sir. Yung sir, yung 2008 na yan, sir. Sige nga, kwento mo nga, Master. Yung pagka 2008 na yan, sir, dyan sa may Kampangi, sir, Pikawayan. Oo. Pikawayan, Cotabato. Nung time na yun, sir, dyan sa may Hacienda Luisita. Kasi meron ding Hacienda Luisita dito sa Ganun ba? Pikawayan area, sir, eh. Meron rin pala. Oo. Luisita Santa Maria. Hindi siya Hacienda, sir. Luisita Santa Maria. Then, siyempre, kami na ang kadre, sir. May mga community, sir, nung time na yun, yun yung kasasagan din ng synchronized din yung atakan noon, sir. 2008. So ako sir, na-dispatch ako, o na-deploy ako ng Kampangi, sir. Dala ko yung may CAFGO kami, sir. May dala kong CAFGO. Kapgon dala mo. CAFGO na ang dala ko, sir. Dalawa kami regular, sir. Yung junior ko. So ako yung mo senior. Doon kami pinagtemporary kami doon, sir. Kasi yung detachment, yung position namin noon is, hindi yun actually detachment talaga ng CAFGO pa, sir. Kasi nakita lang ng ano yung maneuver noon, sir, na 40 IB na medyo critical doon, kaya dinispatch kami doon. Na-dispatch kami doon sa Kampangi na yun. Siyempre, may mga civilian na nag-report na, sir, may mga armado na, sir. So kami, alerto na kami. Alerto na, sir. As in, alerto na. So, may naghihingi ng mga assistance yung mga civilian, sir, kasi yun man ang natin, sir, yung mandate dun sa community. Naghihingi sila ng assistance na mag-harvest sila, sir. I-harvest na yung palay. So ako, nagplano ako, so sige, kung ilan na maiwan, may dala ako tropa. So, advance na kami doon sa unahan, sir. Palayan yan, sir, palayan. Tapos yung mga tubig, yun ang nakakatawa na parang makasabi ka na, ano man ito? Wala no choice kasi yung terrain is ganun talaga, palayan. Tapos mga anong klaseng tawag yung halaman yan na mataas yung sa amin na term yan, tabunakan ba? Parang parang napier siya, sir, pero hindi siya makain ng mga hayop. So, doon na kami sa area, sir. Nag-harvest na yung mga civilian. Kasi ako naman, sir, hindi ko man makita yung sa likuran. Kasi, grabe yung damuhan, sir, ba? Mataas pa sa tao. May isang puno doon, inakyat ko, sir. Inakyat ko. Dandahan ako ng akyat para makita ko lang yung kung ano ang meron sa kabila. Kasi wala man din ako marinig, pero nag-insecure lang din ako, sir. Parang pumasok lang sa isip ko na, uy, umakyat ako, sir. Inupihan ko yung sa kabila. Pag upi ko dun, sir, nakita ko mga tao, sir. Sabi ko, puro na itong mga lalaki lahat. Sabi ko, may nakita man ako na may baril, sir. Sabi, baba ako kagad, sir. Sabi ko, tawag ko yung assistant ko. Suspend. Sinyasan na kami, sir. Hindi na ako nagsigaw-sigaw pa kaya alam ko parang damuhan lang yung pagitan, sir, eh. Kumbaga sa distance namin below 100 lang. Nagsinyasan lang ako. Sabi ko, puntahan mo yung mga civilian. Sabi mo, backtrack tayo, backtrack. Backtrack, sir. Pinabacktrack ko sila, sir. Kaya alam ko may kalaban, sir. Hindi pa nga kami. Yung tactics natin, sir, i-apply ko. Yung tactics natin para mag-withdraw. Isang bounce pa lang kami, sir. Nataktikahan na pala kami. Nakita na pala kami ng kalaban. Pinutukan kami ngayon. Ako, hindi pa rin ako nag-rattle. Return fire pa rin ako. Sabi ko sa tropa, ikaw na naman. Siya na naman. Then, sabi niya, sir, sibat na. Ako na naman. So, yung mga civilian, sir, naka-withdraw na sila, sir. Doon na kami lumangoy sa pawasan, sir. Langoy na kami doon, sir, para makaabot na kami doon sa posisyon namin. Langoy talaga. Langoy, sir. Hindi ka man pwede sir. Magdaan doon sa pilapil ng palayan, sir. Kasi ginaputukan ka, sir, eh. May wounded pa nga doon na tropa, sir, eh. Na buti na lang, daplis siya. Siguro nadala rin ng anting-anting niya, sir.
may mga ilonggo pa sir eh. May ilonggo pa na tingatingan niya po na. May mga agimat din yan sila. Pag-verify ko, sabi niya sir, tamaan ako. Pag-verify ko dito, dakbis dito sir, parang balat lang natuklap sir. Sabi ko, ayos! Kaya pa yan! Na-withdraw namin sir. Na-withdraw namin. Hanggang sa nakaabot kami doon sa posisyon namin. Establish kami doon ng defensive position. Tama-tama sir. Nakaabot lang kami sir ng more than 5 minutes. Nag-assault na yung kalaban sir. Ang mali nila sir, doon sila dumaan sa yung parang dike sir, sa taas ng dike. Wala man kasi ibang daanan doon sir. Yun man lang, kaya doon kami na posisyon. Doon sa may dike, kami, may barricade na kami. May barricade. So, Panalo kayo. wala na silang magawa sir. Wala na silang magawa ngayon. Bakbakan na naman doon. Kami na ngayon ang advantage sa kanila. Hanggang sa napilitan sila, sir. Paubos na yung bala namin, sir. Paubos na yung bala namin. Hanggang hapon kasi, sir. Umaga pa yun. Sa hapon na. Yung mga civilian, sir, okay din. Kasi mga Christian, wala na kaming tanghalian, sir. Ang nagdala sa amin ng mga pagkain, sir, yung mga mga civilian doon sa taga-Pigawayan, sir. Ang dala nila, sir, dala sa yung biskwit na yan, dala pagkain at saka ulam, kanin at saka ulam. Doon naman yung magdaan na naman sa gilid ng dike. Hanggang makapasok doon sa detachment kasi yung sa likuran namin, sir, friendly troops naman yun doon, sir. Ang tatapang din ng mga civilian sa ganyan. Oo, sir. Kaya yung mga pagkawayan, sir, yan, alyosan, matatapang yan dyan, sir. Believe ako dyan sa mga taga dyan, sir. Believe ako dyan. Doon mo makita na yung mga civilian, may mga tanod sila doon, sir. Makon din, sir. Makikawin, makipag-gira din, sir. Yung mga tao dyan sa North Cotabato. Yung specific dyan, Pigkawayan, Libungan, Labada, Badasilan. Tagal kasi kami dyan, sir, eh. Kaya sabi ko, na hanggang naabutan na kami na reinforce ng 66 IB, sir. Doon na. Masaya na ako sabihin ng 66 IB sa akin, yung Commander Las, hey, dito ka lang muna para magsabay tayo dito. Sir, yung concern ko yung, sir, ganito yung status ng amo ko, sir. Nakita ko yung sa tropa ko, sir, i-check ko. Kunti na lang talaga, sir. Stick na lang. Stick mo na lang makita ko sa tropa ko. Kaya yung concern ko sa kanya. Sige, backtrack ka na, sir. Wala talaga na kaming pagkain din, sir. Kaya backtrack kami. Sila na naiwan doon. Din kami, withdraw kami doon. Pinakain ka na naman kapag dating namin doon sa mga barangay ng Kampangi. Pinakain na naman kami doon, sir, ng mga civilian. Kahit pa paano, painom kami tubig, kape. Kasi alam na, sir, na wala na kami masyadong kinakain doon sa loob, eh. Well, grabe rin yung appreciation nila sa Yes, inyo. sir. Eh kung wala kami nun, sir, sigurado. Sa likuran namin, sir, may isang post kasi doon ng tanod, sir. Oo. Ayun ang mahagip nila. Yun ang mahagip nila. May isa pa nga doon kuha nila, sir. Bote na lang, nakaligtas. May inabdak sila na isang civilian, sir, kasi yung sa looban doon. May inabdak sila na isa pala. Buti na lang. Siguro manting-antingan din. Bago magputok daw, sir, nakatalon siya doon sa may dike. Kasi nakita niya ng tropa, sir, na naka-alerto na kami. Pag sabi ng tropa sa akin, sir, may kalaban. Bugahan nyo na! Garan yung kwan niya, eh. Garan yung katapat niya. Huli na namin nalaman, sir, na may civilian pala, sir. Kwan din yung civilian. Siguro may anting-anting din yun. Marami tayong naniniwala sa anting-anting. Paano natapos yung giyera na yun, Master? Pagka nung nag-backtrack kami ng gabi na, pahapon na, sir, paggabi na, pinakain kami, sir. 66 sa IB, sir, kinamugahan, sir, nag-clearing operation sila, sir. Doon papunta na, wala na, sir. Kwan na. Wala na yung presence ng mga elite, sir. Siguro bumalik na sa daanan nila. Kasi sabi na siguro, hindi makaya dito, balik na tayo. Basta nung gabi, sir, kahit pinapakinggan namin, sir, nung gabi na yun, wala na silang, sir, hindi sila hinaras. Nung time na yun.
wala nang harassment na nangyari. Dami mo na nadaan na nagyera, Master. PFC. Corporal ka pa lang nun. Corporal na, sir. Corporal pa lang. Oo. Corporal na rin, sir. Ang corporal kasi NCO ka na eh. So Yes, ano sir. naman yung galaw mo noon, Master? Ano ka na eh? Inaano ka na noon? Tinitingala ka na ng mga junior mo noon. Ano naman yung mga leadership mo noong mga panahon na yun? Anong style? Ang kaman ko lang noon, sir, cover kayo, cover. Mm. Cover kayo. Cover kayo. Bas pati yung mga sir, iikot ko sila, sir. Oh, dyan ka, sektor mo yan, ha? Huwag na tayong doon mag-call doon sa likod kasi friendly forces na yan dyan. Dito tayo focus sa harap. Mm. Ang dala ko kasi na kapgo nun, sir, is 6, sir, eh. So, 2 kami na IP, 8 kami lahat, sir. Mm. Oh, sufficient naman yung bala. Kaya sa parang, sir, 12 hours ang, sir, 10 hours ang, almost 10 hours yung namin, sir. Hindi naman kami masyadong magputok sa kay defensive position naman kami, sir. Mm. Kaya ang iniisip ko, sabi ko, kayo, conserve kayo ng amo nyo. Huwag kayo magpataka na paputok lang ng paputok. Joke lang. Kung makita nyo, putukan nyo kaagad. Ako, sir, gabi yung kontak ko, kaya yung through cellphone. Basa pa yung cellphone ko, sir. Nabasa pa. 3310 na ba nun? Nokia na ba nun? Oo, sir. 30 na, sir. Wala pang Oppo Vivo ng mga Oo, panahon wala na pa yan. sir. Yun ang second episode ni Master Tinaco.